ng Radix Trading Courses. Chart Visualization and Technical Analysis, Module 2. Dito po ay magkakaroon po tayo ng live charts presentation. Let's go! Chart familiarization. What is Forex chart? A Forex chart is a visual representation of currency price movement in the market. Traders use charts to analyze price direction, identify opportunities, and make trading decisions. The chart helps traders understand market trend direction, entry and exit points, market volatility, price patterns, and action. Common Forex pairs: Euro USD, GBP USD, USD GPY, XEO USD, Gold, DG30, US Index. This is only the samples of Forex pairs. Type of Forex chart. Line charts. A simple chart connecting closing prices. Advantage: easy to read, good for beginner, shows overall trend clearly. Disadvantage: limited market details, does not show candle movement. Ito po isang linya lang, hindi nyo po makikita kung ano na po ang nangyari sa market. Line chart. Second is a Japanese candlestick, the most popular chart used by professional traders. Each candle shows open price, close price, high price, low price. Candle colors: green bullish, price move up; red bearish, price move down. Why traders prefer candlestick? Easy to identify market direction, shows momentum, helps spot reversal. Ito po yung kagandahan sa Japanese candle. Kikita po natin yung trend ang takbo ng market. Next is a bar chart. Open, high, low, close. A bar chart is represent price movement for a specific time period using a vertical bar. Each bar shows four key price points. O means open price, H high price, L low price, C low price, close price. Structure: top of bar, highest price; bottom of the bar, lowest price; small stake on the left, open price; and small stake on the right, close price. As you can see on my screen right side. OHLC: open, high, low, close. Support and resistance. Ito po yung pinaka-importante na ating malalaman kung saan tayo maglalagay ng support and resistance. What is support? Support is a price level where the market trends to stop falling and move upward. Example: if Euro USD repeatedly bounce at the 1,100, that area becomes support. Kung saan po babalik yung ang market natin na hindi po siya lalagpas, kumbaga sideways lang. Yan po ay ang ating support sa baba. What is resistance? Resistance is a private level where the market tends to stop pricing and move downward. Example: if a price reject at 1.1200, that is area become a resistance strong, kung saan po pabalik-balik yung market natin sa taas at biglang bumaba at hindi po siya tuloy-tuloy na umakyat. Yan po ay ang ating tinatawag na resistance, as you can see on my right screen. On my screen. Why support and resistance are important?
Ito po yung pinaka-importante na malaman natin kung bakit po siya pinakamahalaga. Helps identify entry points kung saan po tayo mag-i-entry ng trades natin. Helps identify exit point kung kailan po tayo mag-i-exit sa trends natin. Improves risk management. Helps traders understand market structures. Chart indicator. What are the indicators? Indicators are tools added to a chart to help traders analyze the market. They help traders identify trends, momentum, entry signals, market strength. Common indicator used in Forex. Moving average (MA), show market strength and directions. Relative strength index, measure overbought and oversold conditions. MAC, help identify momentum and trend changes. Bollinger Bands, measure volatility and possible reversals. At Tridex, ang gagamitin po nating indicators ay tatlo lang po. Moving average 9 at moving average 20 at saka yung stochastic oscillator natin. Yung 9 and 20 ay magbibigay sa atin ng direction ng market, up or downtrend. Yung stochastic oscillator, yun po ay yung volume ng market. Either malakas yung volume pataas o malakas yung volume pababa. As you can see on my screen, moving average indicator, ito po yung makikita nyo sa chart natin mamaya. Take profit and stop loss. Ito po yung pinaka-importante pag tayo po ay nagsaswing trade na or nagdi-day trade. Pero sa scalping, hindi pa natin ito magagamit kasi mabilisan na po. Pag magkaroon ng profit, close. Trade again, profit, close. Hindi po siya ideally na maglagay na stop loss and take profit sa 5-minute scalping. What is take profit or TP? Take profits automatically close your trade once your target profit is reached. Kumbaga po, kung magti-trade po kayo ng buy at naglagay kayo ng TP sa number 2 at ito po ay inabot po ng market, ay automatically po siya nagko-close yung trade nyo na profit po. Important of take profit: protects profits, remove emotional trading, help maintain discipline. What is stop loss or SL? Stop loss automatically closes your trade when the market moves against you. Ito po napaka-importante pag hindi po sumang-ayon yung trade nyo, yung analysis nyo, at nag-reverse yung market, automatically po bababa yung market. At nag-set kayo ng stop loss, ito po yung naabot or na-hit ng market, automatic po nag-close na po yung trade nyo na hanggang doon lang po yung na-liquidate nyo na sa capital nyo. For example, nag-trade kayo at bumaba ng 2 at sa 2 kayo naglagay ng stop loss at inabot ng market, automatically po ang yung loss nyo po ay $2 lang based doon sa capital nyo. Important of stop loss: protect trading capital, control risk, prevent huge losses. Ito po yung napaka-importante pag tayo po ay nag-swing trade saka nag-day trade. Process scalping, 3% po ng yung capital nyo mentally calculated, i-close na yung trade nyo para po maiwasan natin na maliquidate po kayo ng malaki sa market. Risk management. Successful traders control risk. Important rules: never overtrade. Ito po yung napaka-importante. Kaya tinuturo po namin dito na magkakaroon po kayo ng goal everyday. Kung yung goal nyo po ay naset na $50 per day, pag nakuha nyo na po yung $50, ay huwag na po kayo mag-trade. Bukas na po kayo mag-trade. Or na-lose po kayo ng $50, tigil nyo na po. Huwag nyo na pong habulin.
Kasi pag hinabol nyo po, ay nawala na po yung strategy nyo at hindi nyo na po nasunod yung checklist nyo. Maliwanag po. Use stop loss in every trade. Ito po, use stop loss in every trade. Pag sa scalping, hindi po natin to, bihira po natin itong magagamit. Kaya sabi ko nga, pag 3% mentally calculated, 3% ng capital nyo, go-close yung trade nyo. Pag hindi po sumang-ayon sa technical analysis nyo yung pag-execute nyo ng trade. Maintain discipline. Kaya po pag sinasabing discipline, sinabi ko pong goal nyo na $50, pag naabot nyo na po, wag na po kayo mag-trade. Bukas po ulit. At kung loss po kayo ng $50, tigil na po kayo. Kasi ang tawag doon, revenge trading na po yun. Ayan po ay pag-uusapan natin sa Module 5, Psychology of Trading. Avoid emotional trading. Ito po yung napaka-importante. Iwasan po natin ito. Lalo na po pag hindi sumang-ayon yung execution nyo sa analysis nyo. Magkakaroon na po kayo ng emotional trading. Ito po ay tatakil natin sa Module 5. More explanation about emotional trading. Trading Success Formula. Discipline plus patience plus risk management equals consistency. Long term po tayo rito. Kaya po, tinahagi po namin binabanggit at sinasama yung consistency at saka discipline para po sa long term na business natin. Quoted, successful traders focus on managing risk, not making money. The goal is simple. Preserve capital today, profit tomorrow. Risk management is your trading edge. Remember, you don't need to win every trade. You just need to rest small, stay consistent, and let probability works in your favor. Why risk management matters? Protects your capital. Capital is your most important asset. Keeps emotion in check. A clear plan reduces fear and greed. Helps you stay in the game. Long-term consistency comes from survival first. Build confidence. When you manage your risk well, you trade with peace of mind. Okay? Build confidence. When you manage risk well, you trade with peace of mind. Next, at Tridex we bring opportunity. We do not only teach trading, we build disciplined trader, confident trader, and we provide opportunity-driven traders ready to face the forex market with precision, patience, and persistence that create long-term success. Learn the chart, master the strategy, control the risk, capture the opportunity. That's what I said. At Tridex Traders, we don't just teach trading, we build discipline, confident, and opportunity-driven traders ready to face the forex market with skill and persistence. That's why Tridex Traders is here for you, guiding you in your trading journey. Sounds fair enough? Ngayon, papakita ko po sa inyo paano po maglagay ng support and resistance. At ito po yung ating, na-explain ko po sa inyo yung nandito sa chart ko. Nakikita nyo po itong blue at saka yung yellow. Ito po yung tinatawag natin na exponential moving average na nagbibigay sa atin ng direction ng ating market. Nakikita nyo po yan. Tingnan nyo po, pag nasa taas po yung EMA9 natin, it means yung market ay paakyat. At saka yung yellow natin,
Yung EMA 20, pag nasa baba po yan, ay indication po na ang market again ay pataas din. Pag ito po ay baliktad, yung blue ay nasa sa baba, yan po ay ang direction po ng market ay pababa, tulad po dito sa area na to. Ito po, kita nyo po yan. Yan po ay ang ating market ay pababa. Pero hindi po siya nagbibigay ng magandang signal sa atin kung kailan tayo magte-trade. Kasi medyo dikit yung dalawa eh. Kaya hindi natin makikita. Walang volume yung market. Ito naman po sa baba, ito po tinatawag natin ng stochastic. Tingnan nyo po rito. Ito. Yung market, yung EMA natin ay sa taas, umakyat at nagbigay siya ng magandang yung stochastic yung volume. Umakyat din yung dalawa. Dito, bumaba, umakyat ulit, bumaba. Hanggang nag-console, saka bumaba na. Itong stochastic po sa baba ay indication na po yan ng ating volume ng market natin. Ngayon, tuturo ko po sa inyo kung paano po maglagay ng support and resistance. Tatanggalin ko po muna para makita nyo po kung saan po kayo pupunta. Sa cellphone nyo po, madali po sa cellphone. Sa Android, long press nyo lang po yung gitna, makikita nyo po yung bilog at hanapin nyo po doon yung symbol ng isang paano maglagay ng vertical line. Ito po ay gamit ko po ay ang trading chart ko sa Vantage para po ma-explain ko po ng maayos kung paano po maglagay ng support and resistance. Ito po, unahin ko po yung support. Dito po ako maglalagay ng support kasi tingnan nyo man po sa 2, 3, 4 ay pabalik-balik po yun. Hindi po tuloy-tuloy ang pag-ano ng natin ng market. At tingnan nyo rin po yung yung historical niya. Nasa 5 minutes time frame po ako. Kasi scalping lang po tayo. O, iangat ko sa baba. Gamitin natin sa taas. Clone. Okay. Ito, tingnan nyo po. Ito po yung natin. Resistance. 1, 2, 3, 4. Pabalik-balik lang po yung. Pwede pa lang tayo maglagay ng isang support. Ay yung resistance na naging support na. Ito po yung example. Tingnan nyo po. Tinamaan nyo pa. Marami po siyang tinamaan. 1, 2, 3, 4, 5. Kung saan po pabalik-balik yung market natin. Or nagko-consult. Umangat siya, tumama sa resistance, bumaba, tumama sa support and resistance natin. Kasi dito, nagiging resistance siya ng support na to. Pero pagdating sa taas, naging support siya sa resistance na to. Umakyat, bumaba, nag-conso siya, sideways. Ngayon, bumaba siya dito. Tumama sa support natin at umakyat na naman ulit. Ito yung tinatawag na fake breakout ng market. Tapos, umakyat hanggang bumalik ulit. Kita nyo naman yung direction ng EMA natin. Yung blue at saka yung dilaw natin. EMA 9 at EMA 20. Fake breakout, bumalik, umakyat. Yan.
bumalik, nag-bounce dito, bumalik na naman. Tapos dito, bumaba siya, nag-conso, hanggang sa nagkaroon ng breakthrough. Breakout siya dito. Pero pagdating dito, nagkukonso na naman siya. Wrong market na po ngayon. Tingnan niyo po yung market ngayon. Nag-break po siya sa support natin. Tingnan natin kung yan pa ay magtuloy-tuloy. Kasi nasa 2 minutes pa yung market na yan. Yan po ang tinatawag natin na ito po yung solid na support to. Tingnan natin sa high frame. Punta tayo sa D. Hours. One hour. Tingnan po yung sa 1 hour. Nag-break siya, pero paulit-ulit po siya nasa sideways yan sa 1 hour. Kumbaga, ito po ay solid na. Tingnan natin. Dito rin po, meron siyang historical na nagko-conso. At dito rin po meron. Tingnan natin. Wala na. Ito po sa 1 hour time frame. Punta tayo sa 30 minutes, pababa po tayo ng pababa. Then, tinamaan din po siya. Nagko-conso yun. Napakasulit po ng resistant tong sa taas. At ito naman ay nagiging support and resistance natin ngayon. Bumaba yung market. Pa-cross na yun. Pa-cross na yung EMA 9 natin. Baka magkakaroon na ng down trend. 15 minutes time frame. Pasok pa rin yung support and resistance natin na ginawa. So, kumbaga, valid po tong support and resistance natin na nilagay sa 5 minutes. See? Simula nung alas 4 nung July 26. July 3. July 3, 4:25 AM. Simula nung umaga, nagko-conso na siya rito. Ngayon, sinubukan nilang break yung market. Pag ito ay nagtuloy-tuloy na bumaba, meron po tayong magandang downtrend. So, yan lang po muna ang ating presentation ngayon. Ulit-ulitin nyo lang po itong panoorin video na to para makuha nyo po ang paggawa ng ang paglagay ng support and resistance, kung paano po at ano po yung mga pagbabasihan natin. Kung ilang beses po magta-touch yung market, kung saan po siya pabalik-balik at saka magbo-bounce, yun po ang ating support and resistance. Live chart po ito tumatakbo po yung market natin. 3 minutes. Packet po yung kandila natin yan.